Ayan. Inaanyayahan ko po ang inaanyayahan ko po ang bawat isa na samahan kami sa pag-awit ngayong gabi.
Keep my heart above the waves. Oceans rise, soul rising up Praise God. Pagpalang hapon po sa ating lahat, sa mga kapatid po natin na narito sa loob po ng ating church at dito po sa room ng saan dinadaos po ang ating prayer meeting sa araw po ng Huwebes. Kayo po ay aming inaanyayahan, kayo po ay libre sa araw ng Huwebes. Pari po kayong tumungo dito upang tayo po ay sama-samang manalangin at bukod pa ron ay kapag huli-huli po ang salita ng Diyos. Sa ato po ito ay samahan niyo po kami at tayo po ay manalangin sa oras na ito. Hallelujah. Panginoong Diyos, salamat po sa iyong kabutihan, sa bawat sa amin. Salamat po, tunay kang mabuti at tapat sa bawat sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pag-iingat mo po sa bawat sa aming pagparito. At dalangin ko po, Panginoon, na ako po yung gamitin bilang isang daluyan ng iyong mga salita. At patuloy po ako nagpapakumbaba, Panginoon. At ikaw po ang isang patuloy na kumilos sa aming kalagitnaan. Patuloy po na tagpuin aming mga kapatid na makakarinig ng iyong mga salita sa oras na ito, Panginoon. Patuloy ka namin may taas, mapapurihan sa aming kalagitnaan. Kung aming samot panalangin na may pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Wala naman po akong sipon, pero yung boses ko parang may sipon. Para sa tawag na bangag. Pero hindi naman po ako bangag. Purihin ng Diyos. Samahan niyo po ako sa oras na ito. Ating pong pag-aralan ang aklat po ni Samuel. Sa 1 Samuel 16 verse 7 at 1 Samuel 18
o chapter 18, verse 13 to 14. Unahin po muna natin ang 1 Samuel 16, verse 7. Pinabagatan ko po ang ating pag-aaral ngayon ay not by appearance, but rather by obedience and faithfulness. Sabi po sa 1 Samuel 16:7, ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tignan ang kanyang taas at kapisigan, sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. Amen. Naalala ko po nung ako po ay pumunta ng City Hall nung isang araw upang kunin ko po yung ayuda ni Renzel Joy, yung aking pong anak na PWD. Pagkat siya po ay may mga, yung kanya pong pangalan ay nakapasok sa City Hall kung saan yung mga PWD, kapag may mga time na nagbibigay po ang gobyerno, ay ako po ang kumukuha. Hindi ko na po sinasama si Renzel. So dala ko lamang po yung ID niya at ipapakita doon. So pagpasok ko po doon sa office ng PWD, ay nakita ko po yung isang babaeng empleyado ng PWD office na isang maliit. At ako po ay nagtanong sa kanya. Sabi ko, ma'am, nasaan po si Ma'am Elaine ba yun? Madeleine. Ay sir, sabi niya, nasa Hirosol pa po sila. Pero wait na po, papunta na po sila. So, sige po, wait lang po kayo at maupo lang po kayo sa isang upuan dyan. At ako po ay namangha sa kanya. Pagamat sa kanyang kapansanan o person with disability ay siya ay naglilingkod sa gobyerno, no? At hindi niya isinitabi niya yung kanyang pagiging PWD at bagkus ay ginagamit niya nga yung kanyang kakayahan upang makatulong sa mga kapwa niya PWD, no po? At karamihan po doon ng mga empleyado, yung iba po ron ay mga person with disability din sila. Pero ayun nga, sa kabila ng sila may mga kapansanan ay sila ay naglilingkod sa ating gobyerno. No, ginagamit nila yung kanilang kakayahan. So hindi nila inaano yung kanilang sarili dahil sila ay ganun na nga, kumbaga ilulugmok pa nila yung kanilang sarili, ay wala nang mangyayari sa kanila. No? Pero dito sa ating pag-aaralan ay sabi ko ay karamihan po sa mga tao ay binabatay o hinahalintulad ang desisyon at paghusga sa kaanyuan ng kapwa. No? Ngunit ang ating Diyos po ay tumitingin sa kalooban ng tao. Ano po? Binagat po yan sa ating binasa kanina. At kalimitan po ay hinuhusga ng tao ang halaga ng iba, batay po sa panlabas na anyo. At kapag ang isang tao ay matangkad, maganda ang itsura o maganda ang katawan at maayos, manamit, siya ay nagtataglay ng mga katangiang pisikal na hinahangaan, no? Kumbaga. At sinasabi ng iba ang mga ganitong katangian ay kagalang-galang. Ano po? Ito ang mga katangiang pisikal na hinahanap natin sa isang leader. Ano po? Sabi ng mga tao. Kumbaga, sabi nga nila yung may face value ang hinahanap. Pagpo-front, no?
Pero pagka wala kang face value, huwag ka na mag-front sa mga bigating mga bigating person o mga matataas na may katungkulan, ano po? Pero hindi po ganoon ang nahanap ng ating Diyos. Ano po? Sige po, tuloy po tayo. Ang hinahanap po ng ating Diyos ay may ibang paraan po ang ating Diyos, no? Mayroon siyang kakayahan upang tignan ang panloob na katangian ng isang tao. Kaya batid ang Diyos ang tunay nating katangian dahil sa puso nga po siya tumitingin. Dito po sa 1 Samuel 10:17 ay si Saul po ay tinanghal bilang hari. Ano po? Si Saul ay mula sa lipi ni Benjamin, sa pamilya ni Matri at ni Kis. Hinirang ng mga tao si Saul sapagkat ito'y matangkad at makisig. Sa kanilang pananaw, ito ang kalidad ng tagapamuno. No? Ngunit, datapwat, ang Diyos ay nabigo kay Saul. Dahil sa hindi nito pagtalima sa kanyang mga panukala at utos, no? Yung panukala ng ating Panginoon. So nabigo ang ating Diyos kay Saul. Sa 1 Samuel po 15:19 and 22. At sa isang pagkakataon, sinabi ni Samuel kay Saul, bakit mo sinuway ang utos ni Yahweh? Bakit mo pinag-imbutan ang mga ito? Hindi mo ba alam na ang ginawa mo ay malaking kasalanan kay Yahweh? Akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa pagsunod sa Kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog. At ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Mababasa po natin sa 1 Samuel 16 na dumating na ang takdang panahon ng pagtungo ni Samuel sa tahanan ni Jesse sa Bethlehem upang dito po ay piliin at italaga ang susunod na hari ng Israel. Habang pinagmamasdan ni Samuel si Eliab, no, ang panganay na anak ni Jesse, humanga ito sa kanyang nakita. Sabi niya, tiyak na ito na nga ang pinili ng Panginoon upang maging hari. No po? Sabi ng propeta. Ngunit, sabi ng Diyos kay Samuel, huwag mong tignan ang kanyang taas at kakisigan sapagkat hindi siya ang pinili ko. Sabi po ng ating Panginoon, ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit puso ang tinitingnan ng Diyos. Nakalagay po yan sa 1 Samuel 13:14. Ang unang hari ng Israel na si Saul ay matangkad, makisig, at marahil ay kagaya ni Saul ang hinahanap ni Samuel. Kaya naman, nang makita niya si Eliab na may kaparehong katangian, may kaparehong build, ay inakala ng ito na ang pinili ng Diyos. Ngunit iba ang pinili ni Yahweh upang maging hari ng Israel sapagkat noon pa man po ay inihayag na ng Diyos kay Samuel na natagpuan na ang taong mula sa kanyang puso. Dito po sa 1 Samuel 13:14. At tinignan ni Samuel ang 7 anak ni Jesse. Ngunit walang pinili ang Diyos sa kanila upang maging hari. Dahil ang tinitignan ng Diyos ay ang mga tapat na puso. Ano po? Nang panahong iyon, ang pinakabunso anak ni Jesse na si David ay nagpapastol ng mga tupa,
ngunit hindi man lamang nila tinawag. Matapos tignan ni Samuel ang iba ang iba pang anak ni Jesse at walang napili sa kanila. At pinasundo po nila si David at sinabi nga ng Diyos, siya ang pinili ko. So, si David po ang pinili ng ating Panginoon. Dito po sa 1 Samuel 16:12. At sinundo nga ang anak na ito ni Jesse, siya'y makisig na binatilyo, malusog, at maganda ang mga mata. At sinabi ni Yahweh kay Samuel, siya ang pinili ko. Buhusan mo siya ng langis. At si David nga po ang pinili ng Diyos. Hindi po perpekto, ngunit matapat ang taong may puso ng Diyos. Sinasabi po ng Biblia na si David ay makisig sa talatang 12. Ang kanyang itsura marahil ay hindi kaakit-akit. Ngunit ang puso po ni David ay nahubog sa Diyos. Ano po? Sa mga panahon ng kanyang pagpapastol, nakilala ni David ang Diyos bilang kanyang pastol. Pwede po natin tignan yon sa mga awit 23. Si Yahweh ang aking pastol. Ano ang mga pinagkakaiba ni Saul at David? Ano po ang pinagkaiba nila? Si Saul ang tinuturing na pinakamatangkad na lalaki sa lahi ng mga Israelita. Ano po sa 1 Samuel 9:2. Samantala si David naman po ay may tuturing na maliit. Ano po? Patunayan nga po na ipinasuot sa kanya yung baluti na sinusuot ni Saul, ito po ay sobrang laki sa kanya. No po, hindi kasya sa kanya, sobrang laki. Dahil si Saul nga po ay malaki. No? Siya po yung pinakamalaking tao sa Israel noon. So si David ay, sabihin na natin kasing laki ko lang si David. At si Saul ay kasing taas niyan. Ano po? So, si Saul ay higit na matanda kay David. Halos ay kaedad na lamang ni David ang anak ni Saul na si Jonathan. Hindi pa nga po siya qualified na mag-serve sa army ng Israel noon. Ngunit ang Diyos ay hindi tumitingin sa panlabas na anyo. Ulitin po natin. At gayon nga ang naging tagubilin niya kay Samuel upang piliin si David na papalit kay Saul bilang hari ng Israel. Kaya nga po, para sa ating mga kabataan, mag-iisa na lang kabataan dito. No? Maging kabataan ka man, anuman ang iyong edad, anuman ang iyong itsura, maaari kang piliin ng Diyos upang isakatuparan ang kanyang mga panukala. No po? O yung kanyang mga layunin. Dito po sa 1 Samuel 18:13 and 14, dito na po ay pinangunahan ni David ang kanyang mga tauhan. Ano po? At anuman ang kanyang gawin ay nagtatagumpay siya sapagkat si David nga po ay pinapatnubayan ni Yahweh. Kinakasiyan ng Diyos ang mga taong kanyang pinili at kailanman ay hindi niya sila pababayaan. Sino po ba yung mga pinili ng ating Diyos? Bukod kay David,
tayo pong lahat yun na narito. Amen? Ang panglabas na anyo po ay maaaring mapanlinlang. Tunay na mapanlinlang. Hindi ito nagpapakita kung sino o kung sino ba talaga ang isang tao. Hindi rin natin malalaman ang halaga, katangian, integridad at katapatan ng isang tao sa Diyos sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa panlabas na anyo. Dahil ang panglabas na katangian ay mababaw po, no? Tunay na mababaw kung sa panlabas lamang po tayo titingin. Kaya nga po ang moral at spiritual aspeto po ang mas mahalaga sa ating Diyos. Ang Diyos po ay tumitingin sa puso. Kung titignan po natin sa Biblia, ang puso ay tumutukoy sa panloob o panloob na moralidad at buhay espiritual ng tao. Sinasabi sa Kawikaan 4:23 na ang lahat ng ating ginagawa ay bumubukal sa puso dahil ang puso ang pinakasentro at bukal ng katangian kung sino talaga tayo. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan. Samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong punong-puno ng kasamaan. Sapagkat kung ano ang nag-uumapaw sa puso ko natin ay siyang sinasabi ng labi. Amen. Totoo po yun. At kalagay po yun sa Lucas 6:25. Para po sa Diyos at para sa mga tunay na Kristiyano, ang batayan po ng pinagpalang buhay ay hindi nagmumula sa antas o pinag-aralan o ng itsura ng katawan o mukha. Ang pagpapalay umubukal sa pusong nagtatapat sa ating Panginoon. Kailan po ba nagpabaya ang ating Diyos sa kanyang mga hinirang? Kailan po ba tayo hindi kumain ng 3 beses sa isang araw? Minsan 4 pa nga, minsan 5 beses pa nga eh. Ano po? Purihin ng Diyos. Nag-uumapaw po ang biyaya ng ating Panginoon. Oo nga po ay dumaranas tayo ng mga pagsubok at mga suliranin sa buhay. Ngunit tandaan natin mga ito'y bahagi na paghubog ng Diyos kung paano tayo nagtatapat sa Kanya. Amen. May mga Kristiyanong bumibigay sa pagsubok. Sa halip na maging tapat, ay tinatalikuran po nila ang mga pagpapahalagang Kristiyano at sila ay nakikpamuhay ng hati ang kalooban. Nagsasabing sila po ay mga mananampalataya. Sila sa Diyos, ngunit gumagawa naman po sila ng mga hindi kalugod-lugod sa Diyos. Higit po natin bigyang pansin ang pagiging tapat sa Diyos sapagkat ang Diyos ay kailanman hindi nagkukulang sa mga nananatiling tapat. Amen. Not by appearance, but rather by obedience and faithfulness. Ito po ang pamantayan ng Diyos na dapat nating higit na pagtuunan ng pansin. Magandang hapon po, tayo po ay tumulog sa Panginoon. Dakilang Diyos, likhain mo kami, O Diyos, ng pusong tapat at malinis
upang mamasdan po ng maraming tao na ang buhay na pinagpala ay hindi dahil sa kanyuan o katayuan sa lipunan, kundi dahil ikaw ang Diyos na hindi nagpapabaya sa mga taong tapat ang hangarin. Salamat po, Diyos, patuloy mo po kaming samahan. Tulungan, Panginoon, sa lahat ng aming gawain bilang anak mo, Panginoon. Bilang isang Kristiyano, patuloy po naming matutunan na kami po ay patuloy na sumunod sa iyong mga layunin, kalooban, para po sa iyong kapurihan. Panginoon, salamat po sa hapon ito. Patuloy ka namin pinupuri, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen.